Sa tuwing umuwi ka, nakaabang na ako sa bungad pa lang ng daan, papasok dito sa asyenda. Lihim akong nakasunod sa'yo. Andrew, wag! Pakiusap! Huwag mo siyang kalabanin, baka mapahamak ka! Ngayon ay mapapanatag na ang mga tao lalo na sa gabi. Nasaan yung katawan ng aswang? Kwentong Takip Silim. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Hello, Sir Wilmore. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Kate. Aaminin ko po na hindi ako mahilig makinig sa mga drama kagaya ng kwentong takip silim. Naalaman ko lang ang tungkol sa programa ninyo sa pamamagitan ng mga kasambahin namin dahil mga avid listeners ninyo sila. Dahil na-curious ako, nakinig din ako sa isa sa mga episodes ninyo at talagang nag-enjoy ako. Habang tumatagal na nakikinig ako sa inyo, pinapaalala ng mga kwentong itinatampok ninyo ang isang karanasan ko noon na may kinalaman sa aswang na tinatawag na gabunan. To be honest, Sir Wilmore, at first, I did not believe in stories about aswang. I was born and raised to Filipino-American parents in a small town of Louisiana, USA. Narinig ko lang yon sa kwento ng lolo at lola ko noon, pero hindi ko inisip na totoo sila. Mahilig na sa farm noong paman ang pamilya ko. Kahit nung nasa US ako, may sarili kaming farm doon, kung saan din kami nakatira. Kaya naman nagpatayo din ang family ko ng farm dito sa Pilipinas, sa San Fernando, La Union. Dahil doon habang lumalaki ay naging malapit ang loob ko sa mga hayop. I took veterinary medicine and passed the board. Nag-aral din ako ng agriculture pagkatapos ko ng medicine para sa personal na matutukan ang pangangailangan sa farm. When I graduated college, nag-concentrate ako sa pagpapatakbo ng farm namin dito sa Pilipinas at sa sarili kong vet clinic. Ang buong akala ko ay okay ang farm namin at walang problema. 2 years after my dad died, nalaman na lang namin na sinanla pala niya to sa isang kasosyo niya sa negosyo. If there's something I would say about my father, he's a gambler. Masyado itong nalulong sa sugal, casino to be exact. Marami na kaming pinagdaanan na problema na nalusutan namin dahil sa pagkalulong niya sa sugal. Pero ito na yata ang pinaka-extreme. Ngunit salamat sa Diyos dahil tinulungan kami ng best friend ni Dad, si Uncle Ernesto. Natubusin ang farm mula sa pinagkakautangan ni Dad. Sa kondisyon na pakakasalan ko ang anak nito na best friend ko, si Eugene. Kahit hindi ko siya mahal romantically, pumayag na rin ako dahil hindi naman ito ibang tao. Ang farm namin sa US ay napilitan naming ibenta para may pangbayad sa utang niya. Kaya hindi kami papayag na pati ang asyenda dito sa Pilipinas ay mawala rin. Ang akala ko ay okay na dahil ng mga panahon na yon ay inaayos na ang kasal namin ni Eugene. Until I met Andrew, ang isang gwapong estranghero na naligaw sa farm namin. Ang lalaking noon ay hindi ko inakalang mamahalin ko. Sir Wilmore, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko na minsan ay nagmahal ako ng isang aswang. Good morning, sis. Hi, ate. Good morning. Mukhang ginabi kayo ng uwi ni Mang Glenn, ha? Nagtagal kasi kami sa bahay nila, Eugene. Alam mo naman si Tita Marie, makwento tapos inom. Alam ko na mapaparami kaya nagpa-drive na ako kay Mang Glenn.
Bet na bet ka talagang maging manugang ng mag-asawa na yan, ah. Kaya nang makakuha ng opportunity, hindi ka na pinakawalan. Eugene is a good guy naman, ate. Wala akong problema na pakasalan siya. Besides, magkakilala na kami since mga bata pa. I'm sure kapag nagsama na kayo, matututunan mo rin siyang mahalin. Hindi naman mahirap gawin yon. Mabait si Eugene. Mahal ka niya noon pa. Ikaw lang itong walang gusto sa kanya. Hindi naman kasi natuturuan ng puso, ate. Pero hindi ka makakapagsinungaling sa akin, Mary Kate. Alam mo yan, ate mo ko, kilalang kilala kita. Nakangiti ka pero alam ko against ka sa engagement na ito. May choice pa ako? Wala naman. Kapag hindi ako nagpakasal kay Eugene, mawawala sa atin itong farm. Baka bawiin nila Uncle Ernesto ang pinagtubos nila dito sa farm. Ayoko mawalang pinaghirapan nila lolo at lola. Tsaka isa pa dito tayo lumaki. Ayoko mawala sa atin to. Kung may ganong kalaking pera lang tayo, edi sana tayo nang tumubos. Wala eh. Pinambayad din natin sa mga naging utang ni Daddy dahil sa sugal niya. Si Daddy naman kasi, rest in peace sa'yo, Dad. Pero dahil sa kalokohan niya, muntik na tayo mabankrupt. Hayaan na natin yun, ate. Ang importante, hindi na wala lahat sa atin. Tsaka, may maganda naman tayong trabaho at malaking sweldo natin. Dati ang akala ko sa mga movie at teleserye lang nangyayari ang mga arranged marriage. Hindi ko alam na nangyayari yon sa totoong buhay. At sa akin pa talaga. Siyempre, gusto ko pa rin magpakasal sa lalaking mahal ko. Pero kung kinakailangan ko na isakripisyo ang sarili ko, wag lang mawala sa akin ang asyenda, gagawin ko yon. After all, hindi naman iba sa akin si Eugene. Siya nga pala, nagpunta si Mang Glenn kanina dito. Nanganak na daw yung isang kabayo kagabi. Talaga? Ba't hindi nila ako ginising? Kaya bilisan mo nang kumain dyan at pumunta ka na doon. Matapos kong kumain ang umagahan, dala ang mga gamit at sakay ng golf cart. Agad akong nagpunta sa kwadra kung saan naabutan ko ang mga tauhan namin. Sinalubong naman ako ni MK, ang golden retriever dog na alaga namin. Napangiti ako nang makita ko si Snow, ang aming Camarillo breed white horse. Hi, MK! Good morning! Mang Glenn, good morning po. Ay, magandang umaga po, Doktora. Kumusta pong anak ni Snow? Malusog naman po. Ang ganda-ganda naman niya. Look at her. Pakikuha muna si Baby Snow White para ma-check natin. Kung meron man nagpapasaya sa akin dito sa farm sa kabila ng bigat ng kalooban na pinagdaraanan ko, yun ay ang mga alaga naming hayop. Kapag narito ako sa farm ay nakakalimutan ko ang problema. Ma'am, ipainom niyo sa kanya itong gamot sa reseta, ha? Kailangan nakakain siya bago ipainom yung gamot. Meron na to dyan sa reception natin. Okay po? Bye, Chair Cutie! Ako, Dok. Pwede niyo bang i-check up ang puso ko? Ano ka, aso? Kung ikaw ang mag-aalaga sa akin, why not? Sira. Come in. Tapos ka na? Oo. Huling pasyente na yon. Ba't ka pa lang nandito? Sinusundo ka. Tara, dinner tayo. Saan? Sa favorite place natin. Tara, gutom na rin ako eh. Kapag sinabi namin favorite place, yun ay ang tabing dagat at doon kami kakain ang paborito naming rice in the box. Habang nakaupo kami sa isang picnic mat. Mga bata pa lang kami ni Eugene ay doon na kami madalas pumunta dahil malapit lang ang dagat na yun sa farm. Ay,
Nakaka-relax talaga kapag naririnig kong alon ng dagat. Dito ang venue ng kasal natin. Napaka-memorable ng lugar na ito sa akin. Dito tayo palaging tumatambay at naglalaro noon ng mga bata pa tayo. Dito rin ako nag-confess ng feelings ko sa'yo. Dito rin ako nag-propose sa'yo. Tumingin ako sa suot na engagement ring. Maganda naman yon. Malaki ang diamante at mamahalin. Pero para sa akin, it was just a piece of jewelry. Eugene, bakit hindi mo ako binibitiwan? Kahit alam mo nang para sa akin, sumusunod lang ako sa napagkasunduan namin ng pamilya mo. Dahil hindi ka naman umaalis. Nandito ka pa rin. Hindi mo man ako mahal romantically. Alam ko naman, mahal mo ako sa ibang paraan. Sapat na sa akin yon. Alam ko naman na balang araw, mamahalin mo rin ako. Salamat sa pagtsatsaga at pasensya mo sa akin. Basta para sa iyo. Busin na natin ito para maihatid na kita. Nang matapos kumain, nililigpit na namin ang aming kinakain na bigla kaming mapahinto nang marinig namin ang isang nakapanging nilabot na alulong ng isang aso. Maya-maya ay napalingon kami ni Eugene nang biglang dumating ang isang malaking aso. Mas malaki ito kaysa normal na aso. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang laway nito. Masama ang tingin nito sa amin habang umaangil na parabang anumang oras ay nakahanda kami lapain ito. Tinago ako ni Eugene sa likod nito para protektahan ako sa anumang sakaling banta ng pagsugod ng malaking aso. Oh my God! Eugene, susugurin yata tayo! Ang laking aso naman niya? Anong breed yan? Ewan ko. Ngayon lang ako nakakita ng kanyang breed. Mukha siyang wolf, pero mas malaki ito ah. Nakakita na ako once ng wolf nung nasa US ako, pero hindi sila ganyang kalaki. Imposible magkaroon ng lobo dito. Hindi kaya aswang to? Naniniwala ka talaga sa aswang sa panahon ngayon? Ay nako, malay mo naman, may naligaw na lobo dito. Sandali, susubukan kong lapitan baka mapaamo ko. Mag-ingat ka. Huwag kang lalapit masyado. Huwag kang bibitaw sa kamay ko. Nilakasan ko ang loob ko at huminga ng malalim sa dahan-dahang umakbang palapit. Hey, good boy. Friends tayo ah. Good boy yan. Ganun na lang ang gulat ko na biglang sumugod ang malaking aso. Agad akong hiningal ni Eugene at niyakap ng mahigpit. Pero bago pa man kami masaktan ito, biglang dumating ang isa pang malaking aso at humarang sa amin na para bang pinoprotektahan kami. Umungol ito ng galit na galit at kumahul ng kumahul habang humahakbang palapit sa malaking aso na gustong malapit sa amin. Napasigaw ako sa gulat nang biglang sumugod ng sampang malaking aso at nag-away ang mga ito. Kahit na mas malakas ang aso ay pilit kami ipinagtatanggol ng isa pa. Hanggang sa makaramdam ako ng awa nang umiyak ito matapos makagat sa liig at braso ng salbahing malaking aso. Oh my God! Pero agad naman nakabawi ang isa at nakagat nito sa liig ang salbahing malaking aso. Matapos yon ay biglang umalis ito at naiwan ang asong nagtanggol sa kanila. Umiiyak na napaupo ito sa buhanginan at dinidilaan ang sugat nito sa braso. Doon ko lang napansin na ang malaking aso na nagtanggol sa amin ay may kulay puting balahibo sa gitna ng noo nito na korting diamond. Marahan kong tinulak si Eugene palayo at dahan-dahang lumapit sa aso. Napahinto ako sa paglalakad nang biglang tumingin sa akin ang aso. Hindi kaya ng nauna na gusto silang lapain. Ang malaking aso na nagtanggol sa kanila ay maamo at kulay blue ang mga mata.
Hi! Thank you sa pagliligtas mo sa amin, ha? Halika! Gagamutin ko yung sugat mo. Inangilan ako nito pero hindi yon nakakatakot kumpara sa isa. Maya-maya ay tumayo ito at iika-ikang tumakbo papasok sa kagubatan. Nang hinayang ako nang umalis ito, gusto ko siyang gamutin bilang kabayaran sa pagtatanggol sa amin. Kung pwede ko lang siyang sundan ay ginawa ko na. Kate, halika na. Umalis na tayo at baka bumalik pa yung malaking aso na yun. Kalagitnaan ng gabi nang magising ako mula sa walang tigil na tahol ni MK. Dahil doon ay napilitan akong bumangon kahit na antok ako. Paglabas ko ng silid ay tulog na ang mga tao doon. Napilitan akong lumabas, suot ang aking pajama at nagpatong lang ako ng jacket dahil malamig na sa labas. Katapusan na ng November ng mga panahon na yon, kaya malamig na rin sa gabi. Habang patuloy pa rin si MK sa kakakahol. Napansin ko na nakatingin ito sa bodega. MK? Ano ba yung nakikita mo? Nang buksan ko ang pinto ay agad itong tumakbo palabas papunta sa bodega. Mabilis kong kinuha ang flashlight at sinundan si MK. Tumakbo ito paikot sa bodega habang inaamoy-amoy yun pagkatapos ay kumakawag ang buntot saka pinagpatuloy ang pagkahol. Ano bang problema mo? Bigla akong napatras nang marinig ko mula sa loob ng bodega ang tunog na may bumagsak. Nakaramdam ako ng kaba dahil doon. May nakapasok na ibang tao sa farm kaya siguro walang tigil sa pagkahol si MK. Maya-maya ay lumapit ito sa pinto ng bodega at doon ko lang napansin na bahagya pala yung nakabukas. Nagulat ako nang magawang buksan ni MK ang pinto sa katumakbo papasok. MK! Sandali lang! Hinabol ko si MK sa loob at naabutan ko siya na nakatingin sa bandang sulok ng bodega habang walang tigil sa pagtahol at pagkawag ng buntot nito. Agad kong binuksan ang ilaw doon at tiningnan ang tinatahulan nito. Nagulat ako nang makita ko ang isang lalaki. Nakasiksik ito sa sulok. Nakatago ang mukha sa likod ng mga braso nito habang wala itong saplot. MK, quiet! Sit! Very good. Agad itong humito at naupo, habang ako naman ay pasimpleng dinampot ang malaking yabe. Baka sakali nasugurin ako ng lalaking ito at least may armas ako. Tinuto ko sa kanya ang flashlight habang hawak ang yabe sa kabilang kamay. Sino ka? Bakit ka nandito sa farm namin? Hindi mo ba alam na trespassing ka? Magnanakaw ka, no? Hindi po. Pasensya na po. Wala akong mapuntahan. Kailangan ko lang magtago at iligtas ang sarili ko. Anong pangalan mo? Andrew po. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko lang ng masisilungan pansamantala. Aalis din po ako. Natigilan ako ng dahang-dahang lumingon ito. Agad ako nakaramdam ng awa nang makita ko ang maraming dugo na umaagos mula sa liig at braso nito. Bigla akong nag-alala sa kalagayan nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat? Bakit wala kang damit? Teka, sandali lang. Mamaya mo na ako sagutin. Kukuha lang ako ng first aid kit, ha? Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Agad kong binaba ang yabi at tumakbo palabas. Kinuha ko ang first aid kit at kumuha ako ng mga damit ng daddy ko sa kaagad na bumalik sa bodega. Nabutan ko ang lalaki habang nakangiti na
Para bang wala itong malaking sugat sa leeg at hinihimas sa ulo si MK. Ang bait naman nitong alaga niyo. MK ang pangalan niya. Ako naman si Mary Kate. Pero, Kate na lang ang itawag mo sa akin. Pamilya ko may-ari nitong farm. Oh, magbihis ka muna. Damit ng daddy ko yan. Wala na siya kaya wala na rin gumagamit. Sana kasya sa'yo. Salamat. Nang tumayo ito at bigla akong napaiwas ng tingin, nang aksidenteng bumaba ang tingin ko sa pagitan ng mga hita nito. Tapos ka na? Kahit huwag ka muna magsuot ng t-shirt. Gagamutin ko pa yung sugat mo. Tahimik lang ako habang ginagamot ko ang sugat ni Andrew. Medyo malalim yon at panay ang agos ng dugo. Bukod sa lieg at may sugat din ito sa braso na parang kagat ng isang aso. Napakano ka? Bakit wala kang damit at saan mo ba nakuha itong mga sugat mo? Hindi ko rin alam. Basta nagkamalay na lang ako na wala ng suot. Tapos nasa gitna na ako ng kakahuyan. Naramdaman ko na lang na may sugat ako pero bago yan, may umatake sa bayan namin. Isang aswang. Tinatay niya ang buong pamilya ko. Nakatakbo ako at tinabol niya ako. Siguro naabutan niya ako at kinagat sa leeg pati dito sa braso. Aswang? Sigurado ka? Oh, aswang. Hindi totoong aswang, Andrew. Gawa-gawang kwento lang yon. Kung ganon, ano ang tawag mo sa asong kumakain ng laman ng tao? Seryoso ka? Malalaking aso sila, mas malaki sa normal. Malakas at maliksi ang kilos. Matatalas ang kanilang mga pangil at kuko. Ako mismong nakakita, kaya bigla akong tumakbo at doon niya ako hinabol. Sa kakatakbo ko, napunta ako sa gubat. Basta nadulas na lang ako, tapos nahulog ako sa bangin. Tapos hindi ko na alam kung anong nangyari. Hindi ba lobo yon? Ang tinutukoy ko ay mas malaki pa sa lobo. Bigla kong naalala ang malaking aso na muntik nang sumugod sa kanila kanina ni Eugene. Ganun na ganun ang asong sumugod sa amin kanina. May dumating lang na isa pang aso na nagprotekta sa amin. Kaya mag-iingat ka sa gabi. Pagkagat ng dilim, ay paggala-gala siya sa gubat at bundok. Ngayon ay nakakababa na siya dito sa patag. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka rito. Dumito ka muna habang hindi pa gumagaling ang sugat mo. So ngayon, first aid pa lang ang maibibigay ko sa'yo dahil doktor ako ng mga hayop, hindi ng tao. Ang ate ko talagang doktor ng tao sa pamilya. Kaso may duty siya ngayon sa ospital. Mamaya pang uwi niya. Habang ginagamot ko ang sugat niya ay napansin ko na nakatitig lang sa mukha ko si Andrew. Nakakailang man pero ngumiti lang ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sapat na to. Pagiging maayos na ako. O kung gusto mo, dali na lang kita sa ospital. Hindi na. Maraming salamat. Pero mas delikado kapag lumabas ako. Baka makita ako ng aswang. Ayokong may madamay na iba. Sige. Kumain ka na? Dadalan kita ng pagkain. Huwag na. Ayos lang ako. Sigurado ka? Oo. Ang mabuti pa, doon ka matulog sa isang kubo. Bukas ng umaga, pupunta dito ang mga tauhan para kumuha ng mga gamit. Kapag nandito ka lang, makikita ka nila. Halika, sumama ka sa akin. Bago tumayo ay tinulungan ko pa si Andrew na magsuot ng t-shirt. Napahinto ako nang mapatitig sa mata niya. Para akong na-hypnotize. Pamilyar yun sa akin na parabang nakita ko na ang mga matang yon kung saan. Bukod doon
ay napansin ko na rin na maamo ang mukha nito. Hindi lang yon, guwapo at matikas rin ang katawan nito. Matapos makapagbihis ay saka ko siya sinamahan sa kubo na naroon rin sa loob ng farm. Malayo sa farmhouse ang quarters ng mga tauhan nila. May kama na dyan at iba pang gamit na kailangan mo. Tuwalya, toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo. Mga basic needs. Bukas dadalan pa kita ng mga damit ni Dad. Sakto naman pala sa iyo eh. At itong kubo, pinatayo namin to para may pahingaan kami kapag may ginagawa dito. Pero pwede mong gamitin to sa ngayon. Maraming salamat ulit. Kahit hindi mo ako kilala, ay ginamot at pinatuloy mo ako rito. Mga hayop nga tinutulungan ko. Tao pa kaya? Tsaka mukha ka namang mabait eh. Sana. Kapag gumaling na ang sugat ko, mabawi ako sa iyo. Kahit anong ipag-utos mo sa akin, pagsisilbihan kita, Kate. Sige ba? Marunong ka bang magtanim? Tamang-tama, medyo kulang kami sa tao. Oo, magaan ang kamay ko sa halaman. Malapit din ang loob ko sa mga hayop. Mabuti kong ganon. Sige, bukas ay isasama ko si ate dito para matinan ang sugat mo. Magpahinga ka na. Salamat ulit. Sino ba kasi yun? Basta, sumama ka na lang. Mula sa bahay ay hinila ko si Ate Adele papunta sa kubo bit-bit ang mga gamit niya. Pagdating namin sa kubo, kung saan ko pinatuloy si Andrew, nagulat kaming magkapatid dahil pagbukas namin ay nakatayo na ito at nakapantalon lang at walang suot na t-shirt. Magandang umaga ho. Siya ba ang kakamutin ko? Oo, siya. Hindi mo naman agad sinabi na yummy pala. E di sana mas binilisan ko pa. Diyos ko, ate! Oh, bakit? Pwede akong lumandi Hiwalay na kami ng asawa ko. Siya nga kung sino-sino nilalandi kahit kung nagsasama pa kami. Dumigil ka nga. Pwede mo muna kami iwang dalawa. Hey, tumigil ka. Andrew? Hi. Kanina ka pagising? Opo, mga 6:00. Siya nga pala ang ate ko. Siya yung doktor talaga nagagamot sa'yo. Magandang umaga po, Doc. Ay, ano ka ba? Huwag mo na akong ipo at huwag mo na akong tawaging Doc. Masyado ka namang formal. Ma'am Adele na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Ma'am Adele. Patingin nga ng sugat mo. Habang ginagamot ni ate si Andrew, ay pinanunood ko ang dalawa. Mukha naman hindi nasasaktan ito dahil hindi natitinag kahit nilalagyan ng gamot ang sugat nito. Lumukso ang puso ko nang tumingin sa akin si Andrew at ngumiti. Ilang taon ka na pala, Andrew? 24 po. Bata ka pa nga. May girlfriend ka na? Wala po. Pero may mahal ka na. May nagugustuhan po. Nako, sigurado akong swerte kung sino man ang babaeng mamahalin mo. Mukha kang mabait eh. Hindi ko alam kung bakit sa akin siya tumingin ng mga sandaling yon. Pero nakaramdam ako ng pagkailang. Maya-maya ay natapos na ng ate ko ang panggagamot sa sugat ni Andrew. O ayan, okay na. Iiwan ko itong gamit dito. Linisin mo ang sugat mo tuwing umaga at gabi pagkatapos maligo. Inumin mo rin itong mga gamot para hindi ma-impeksyon. Sige po. Maraming salamat po. Maya-maya ay dumating si Mang Glenn na pinatawag ko kanina para ipakilala si Andrew. Mang Glenn? Ito po si Andrew. Bagong tauhan po natin siya. Kayo na pong bahalang magbigay sa kanya ng trabaho. Sige po, ma'am. Andrew, sumama ka kay Mang Glenn at siya magsasabi sa'yo ng mga gagawin mo. Mabait siya.
Tsak magkakasundo kayo. At kung may kailangan ka o may tanong, sa kanya ka lumapit. Sige po, ma'am. Habang pabalik kami ng ate ko sa bahay, ay muli na naman akong inusisa nito. Di ba nasabi mo kanina na wala siyang suot kagabi nung matagpuan niyo sa bodega? Oo. Bakit? Eh di nakita mo yung patola niya. Malaki? Ate! Napakaano mo talaga! Masama ba maging curious? Sabi mo kasi wala siyang suot kahit ano, kaya tinatanong ko kung nakita mo at kung malaki. Eh, ba't mo kasi kailangang malaman? Curious nga lang eh. Oo. Okay. Nakita ko. Malaki. Sabi ni, big boy si big boy. Ate bata pa yun. Sira, hindi para sa akin. Sa'yo. Bakit ako? Ate, kakasal na ako. Sus, talaga bang itatali mo ang sarili mo sa isang relasyon na hindi mo naman gusto? O sabihin na natin na tuloy ang pagpapakasal mo kay Eugene. Hindi mo man ang bahayaan na maging masaya ka kahit sandali. Ay, naku. Napaka-bad influence mo, ate. Aba, doon lang ako sa totoo, no? Walang halong eme. Look, tinulungan ko siya dahil naawa ako. Yun lang naman yun. Bahala ka nga. Gusto lang naman kitang makita na totoong masaya bago mo itali ang sarili mo sa isang relasyon na iisa lang ang nagmamahal. Naging maayos naman ang pamamalagi ni Andrew sa farm sa paglipas ng mga araw. Masipag ito at magaling magsama kaya lamang ay medyo ilag sa mga tao. Mas gusto nito na mag-isang kumakain sa kubo kung saan ito tumutuloy. Isang araw habang ini-examine ko ang isa naming baka na may sakit, napatingin ako kay Andrew na nasa kwadra at abala sa trabaho. Ma'am, saan nyo nahanap itong si Andrew? Magaling magtrabaho. Halatang sanay sa ganitong gawain. Isa pa ay mabait. Tingnan mo nga. At sa maikling panahon, ay pinagkakaguluhan siya ng mga babae dito. Guwapo po kasi. Naku ma'am, kung hindi lang kayo ikakasal na kay Sir Eugene, sasabihin ko na bagay kayo nitong si Andrew. Naku, kayo talaga, Mang Glenn. Anyway po, okay na po itong baka. Magaling na po siya. Sige po, salamat po ulit. Matapos kong inspeksyonin ang iba pa naming mga alagang baka, ay nilapitan ko si Andrew. Nang makita niya akong papalapit ay agad itong iniwan ang mga babaeng trabahador na nangungulit dito. Ma'am, magandang araw po. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Kate na lang, tsaka huwag mo na rin akong pinupo. Sige. Kate, Yan! Much better. So, kumusta ka rito? Kumusta ang trabaho mo rito? okay naman. Nalilibang ako sa trabaho dito sa farm. Salamat ulit sa pagkupkup mo sa akin. Kahit hindi mo naman ako kilala, pinagkatiwalaan mo ako. Walang anuman. Nararamdaman ko naman kasi na mabuting tao ka. Hindi kita bibiguin. Magtatrabaho ako ng maayos para sa'yo. Salamat. Sige, mauna na ako. Kailangan ko pong pumunta sa vet clinic Ganun ba? Sandali lang. May ibibigay ako sa'yo. Ha? Ano yun? Halika, dun sa kubo. Nagulat ako nang bigla akong hawakan ni Andrew sa kamay at hinila saka kami tumakbo papunta sa kubo. Kinabahan ako noon habang hawak niya ang kamay ko. Hanggang sa makarating kami sa kubo at mula doon ay kinuha ni Andrew ang isang bungkos na Gerbera daisies na iba't ibang kulay. Para sa'yo. Oh, wow! Ang ganda naman nito. Daisies?
Alam mo bang ito ang favorite flower ko? Talaga? Mabuti naman at nagustuhan mo. Naku, thank you. Wala yon. Kaso, saan mo nakuha to? Wala namang may tanim na ganito dito sa farm. Binili ko sa bayan noong nakuha ko ang unang sweldo ko dito. Ikaw talaga. Ginastos mo pa para sa akin? Binili mo na lang sana ng pagkain o kaya damit. May natira pa naman. At saka, regalo ko na rin sa'yo bilang pasasalamat na rin sa kabutihan mo sa akin. Salamat ulit. Ilalagay kita sa kwarto ko. Sige. Umalis ako ng araw na yon na masaya at magaan ang pakiramdam. Matagal na mula nang maramdaman ko yon, Sir Wilmore. Hindi ko akalain na posible pala na maging masaya pa rin ako sa kabila ng bigat na naging kapalit para matubos ko ang farm na ito. Oh ate, good morning. Kain na, nagpaluto na ako. Siya nga pala. Kumusta nga pala yung overnight niyo sa tabing dagat? Nightmare. Kaya please lang, wag niyo muna akong hainan ng karne. Oh, bakit naman? Shiw, hindi mo matitake kapag sinabi ko sa'yo. May nangyari ba? You won't believe this. May nakitang patay sa tabing dagat kanina. Babae, wakwak ang tiyan. At walang lamang loob. Nakita ko yun mismo. Oh my gosh. Talaga? Sino daw ang pumatay? Ang sabi ng isang nakakita, isang malaking aso daw. Ang sabi naman ng mga residente, hindi daw basta aso yun. Aswang daw yun. Posible. Hindi rin ako naniniwala nung una pero naalala mo ba yung nangyari sa amin sa beach nung gabi na pumunta kami doon ni Eugene? Tapos yung nangyari kay Andrew. Yeah. Hindi niya. Iisa lang yung gumawa nun sa inyo, tsaka yung pumatay dun sa babae. Pwede. Naku, Mary Kate ha. Kaya ikaw wag na wag kang magpapagabi ng uwi. Delikado. At baka matsyempohan ka ulit. At this time, hindi ka na makaligtas. May kotse naman ako ate. Kahit na. Mabuti na rin yung nagdodoble ingat ka. Napahinto sila sa pag-uusap nang lumating ang isang kasambahay at kasunod nito si Andrew. May dala itong isang malaking lalagyan ng fresh milk galing sa mga alagang baka nila. Magandang umaga po. Hi, Andrew. Halika. Saluhan mo kami sa pagkain. Sige po, tapos na ako mag-almusal. Good morning, Kate. Good morning. Nang tumingin ako sa ate ko, binigyan ako nito ng mapanuksong ngiti. Sinundan namin ng tingin si Andrew hanggang sa pumasok ito sa kusina. Ang bilis ng progress ha. First name basis agad. Huwag mong bigyan ng mali siya. My sister is learning how to flirt. Congrats. Tao ka na. I'm not flirting. Maya-maya ay dumating naman si Mang Glenn. Ma'am, aayusin na po namin yung sirang pinto ng CR sa kwarto ninyo. Akala ko po wala po kayong alam sa pagkakarpentero. Ay, hindi po ako nagawa. Si Andrew po, mag-assist lang po ako. Saan po ba yung kwarto ni ma'am? Halika sa taas. Ma'am, pupuntahan lang po namin. Sige po, pasok lang po kayo. Hindi pa nagtagal mula nang makaakyat sila nang muling bumaba si Mang Glenn. Ma'am, may nakalimutan lang ako kunin ang gamit. Naiwan po si Andrew doon. Sige po, Mang Glenn. Bigla akong napahinto sa pagkain ng may maalala. Agad akong tumayo at tumakbo paakyat sa kwarto. Ngayon ko lang naalala na hindi pa pala ako nakapag-ayos at linis ng kwarto. Nakakalat ang mga damit sa kama habang may naiwan akong panty na nakasabit sa doorknob ng pinto ng CR ko. Gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko dahil pagpasok ko
ay nakasabit na sa daliri ni Andrew ang panty na iniwan ko sa doorknob. Sorry. Aayusin ko na kasi yung pinto eh. Kailangan ko alsin. Nagmamadali akong lumapit at inagaw yun mula dito. Mabilis akong nagligpit ng kalat ng kwarto ko. Bigla akong naging si The Flash habang namumula ang mukha sa sobrang pagkapahiya. Pasensya ka na. Medyo makalat pero alam mo hindi naman talaga ako makalat sa gamit. Nagigigpit at nag-aayos ako. Gutom na kasi ako kaya bumaba na agad ako pagkagising ko. Ganon. Okay. Sige, papasok na ako. Maliligo na. Hindi pala. Ipagpatuloy mo na yung pagkain mo sa baba. Ako nang bahala rito. Ayun, tama. Kumakain nga pala ako sa baba. Sige, Andrew. Sandali lang. Nagtaka si Kate dahil kinuha nito ang bathrobe niya at tinakip yun sa kanya. Takpan niyo po ang katawan niyo, ma'am. Gusto ko lang talaga magpalamon sa universe, Sir Wilmore. Nakalimutan ko rin na medyo revealing ang suit ko na pantulog at wala akong suot na panloob. Nag-thank you ako pero halos walang boses na lumabas sa bibig ko dahil sa sobrang pagkapahiya ko. Anong nangyari sa'yo, Mary Kate? Untong ako. Nang araw na yon, pagbalik ko sa kwarto ko at nakaalis na si Andrew, naabutan ko ang isang kulay pink na Gerber Daisy sa ibabaw ng kama ko. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti naming napapansin na nawawala ang ilang mga alaga naming hayop sa farm. Mula sa mga manok hanggang sa mga kambing at 2 baka na rin ang natatagpuan nilang patay. Hindi pwedeng hayaan na lang natin na ganitong nangyayari. Kapag wala tayong ginawa, mauubos yung mga alaga natin dito. Sino sa tingin nyo ang may gawa nito? Hindi ho sino. Kung hindi ano. May napapabalita na aswang dito, di ba? Hindi ho kaya siya? Baka wala ho tayong kamalay-malay na nakakapasok na pala siya rito. Pero tao ang pinapatay doon. Hindi ho lahat ng aswang na nagaan yung aso ay tao ang kinakain. May mga aswang na hayop lang ang kinakain. At hindi namiminsala ng mga tao. Sila po yung mga mabubuting aswang. Kung totoo yun, ibig sabihin, hindi lang iisang aswang ang gumagala dito sa bayan natin? Ano ang balak ninyo? Ang mabuti pa ho, ay magbabantay ako dito sa gabi. Baka mamaya mapahama ka naman. Kaya ko na maipagtanggol ang sarili ko. Malakas ho si Andrew, ma'am. Kayang-kaya niya yan. Kahit na nag-aalala ko ay hindi ko rin napigilan si Andrew. Nang umalis si Mang Glenn, ay naiwan kami ni Andrew na naglalakad pabalik sa farmhouse. Nga pala, nagagamit mo na ng maayos yung pinto sa CR mo? Oo, thank you. Ang galing mo rin pala pati sa mga pagkukumpuni. Natuto lang din ako. May itatanong sana ako sa'yo kung hindi mo mamasamain. Sige ba? Ano yun? Yung lalaki na kasama mo sa picture dun sa kwarto mo, boyfriend mo ba siya? Mapapangasawa. Si Eugene. Best friend ko. Ikakasal ka na pala. Kailangan eh. Yan yung kasunduan para hindi mawala sa amin tong farm. Pero mahal mo siya. As a friend, oo. Paano kung ma-inlove ka sa ibang lalaki? Kanino naman? Malay mo, makilala mo siya sa mga susunod na araw. Bakit sa mga susunod na araw pa? Ang tagal naman niyang dumating. Tsaka, dumating man siya ngayon. Wala na. Huli na. Pero, alam mo seryoso, wala namang kaso sa akin na magpakasal kay Eugene. Hindi siya ibang tao. Isa pa, magkasundo kami. Siguro naman, in the future, matututunan ko rin siyang mahalin. Basta ang importante, maging masaya ka.
Dahil nalibang ako sa pagkukwentuhan namin, hindi ko na malayan na naroon na pala kami sa bahay. Sige na, pumasok ka na. Huwag ka nang lalabas mamayang gabi. At baka matimpuhan ka ng aswang. Mag-iingat ka ha. Salamat. Nakatalikod na ako at papasok na sa bahay nang muli akong tawagin ni Andrew. Kate, may nakalimutan pala akong ibigay sa'yo. Ano yun? Mula sa likod ng bulsa ng pantalon nito ay may kinuha ito. Napangiti ako nang makita ang isang piraso ng kulay puti na Gerbera Daisy. Thank you, Andrew. Palagi mo na lang akong binibigyan ng bulaklak. Alam ko ikaw rin yung nag-iwan ng ganitong bulaklak sa kwarto ko nung araw na ginawa mo yung pinto ng CR ko. Iba kasi ang ngiti mo kapag nakikita mo ang bulaklak na yan. Gusto ko na palagi kang makita masaya. Salamat, Andrew. Sige, balik na ako sa trabaho. Muli sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ako mula sa walang tigil na pagkahol ni MK. Kahit na antok pa ako ay napilitan akong bumangon at bumaba sa sala para pahintuin ito. MK! Shh! Kabig-gabi na! Quiet! Sit down! Sumunod naman ito at naupo pero patuloy pa rin ang pag-ungot nito at hindi mapakali. Maya-maya ay muli na naman itong tumahol ng walang tigil. Bigla kong naalala si Andrew. Ang huling beses na nagkaroon si MK ay noong dumating si Andrew doon sa farm. Naalala ko rin ang asong aswang na gumagala. Baka mamaya ay naamoy na nito ni MK kaya hindi mapakali. Bigla akong nag-alala para sa kaligtasan ni Andrew. Nagmadali akong kumuha ng flashlight saka lumabas mag-isa. Tumakbo ako papunta sa kwadra. Hinanap ko si Andrew doon pero wala kahit isa sa kanila. Ngunit napansin ko na aligaga ang mga alaga namin na kabayo. Nang puntahan ko naman ang mga baka ay maayos naman ang mga ito, gayon din ang mga kambing. Nang makarating ako sa poultry, bigla akong natigilan nang makita ko ang isang malaki at itim na aso at kinakain ang isa sa alaga naming manok. Para akong pinako sa kinatatayuan ko at hindi magawang makakilos nang tumingin sa akin ang malaking aso. Hindi ako maaaring magkamali. Minsan ko nang nakaharap ang aso na yon doon sa beach. Kinilabutan ako sa takot nang tiningnan ko ang malaking aso diretso sa mga mata. Maya-maya ay napatras na lang ako hanggang sa tuluyan akong makatakbo. Oh my God! Aswang yun! Sigurado ako. Diyos ko, help me! Lord, help me! Save me, please! Hanggang sa bigla akong napahinto sa pagtakbo nang humarang sa akin ang malaking aso na kulay itim. Nang mga sandaling yun ay napansin ko agad na iba ang asong nasa harap ko. Hindi ito ang aso na nahuli kong kumakain ng manok. Kani-kanina lang. Mas matapang at mabagsik ang kulay pulang mga mata nito. Habang umaangil ay patuloy na tumutulo ang laway nito. Bigla akong napatras nang humakbang ito palapit sa akin. Huwag mo ko lalapitan! Diyan ka lang! Lord, please send help! Napasigaw ako ng malakas nang tumakbo palapit sa akin ang asong aswang at salakayin ako. Napatakbo ako ng mabilis para lamang huminto nang makita naman ang isa pang aso na nakita ko na kumakain ng manok. Muli ako napasigaw at agad na paupo sa lupa sa katinakpang ko ng braso ang mukha ko. Pero nagulat ako dahil imbis na ako ang lundagin ng aso. Ang linundag nito ay ang malaking aso na may kulay pulang mata ang sinugod nito. Natulala lang ako sa nasaksihan ko kung paano labanan nito ang aswang na sumugod sa akin.
Doon ko lang na-realize na ang malaking aso na kumakain ng manok ay siya rin ang nagtanggol sa kanila noon ni Eugene. Naalala ko ang kulay puting balahibo nito sa noo na kurting diamond. Nakagat nito ng mariin ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan, maging sa leeg. Nang hila ng hihina na, ay doon biglang umalis ang salbahing aswang. Ang akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag pero bumalik sa aking takot nang lumingon ang malaking aso na nagtanggol sa akin. Napatras ako sa takot nang lumapit ito at pumikit ng mariin. Pero kabaliktaran sa inaasahan ko na sasaktan ako. Natigilan na lang ako ng bilangga nito gamit ang ilong, ang braso ko na parabang nagpapahimas. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko at hinimas ito sa ulo. Maya-maya ay tuluyang nawala ang takot ko at napangiti. Niligtas mo na naman ako. Salamat Ikaw pala yung kumakain ng mga alaga naming hayop dito. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ako pero pwede ba? Huwag mo nalang gawin yun. Malaking halaga kasing nawawala sa amin Ganito na lang. Kapag gusto mo kumain, bibilhan na lang kita ng mga hilaw na karne sa palengke. Tapos, iiwan ko doon sa dulo sa likod ng farm. Basta, huwag mo nalang papatayin yung mga alaga namin. Maya-maya ay tumayo uli ang malaking aso at kinagat ang damit ko sa kahinila yon. Nagtataka ako na tumayo ako. Napangiti na lang ako dahil tinulak ako ng aso ng ilong nito na parabang sinasabi na umuwi na ako. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, ay nakasunod sa akin ang malaking aso. Huminto lang ito ng pagsunod sa akin nang malapit na ako sa bahay. Salamat sa paghatid, ha? Huwag kang mag-alala, safe na ako dito. Ay, oo nga pala. Kapag nakita mong kaibigan ko na si Andrew, huwag mo siyang sasaktan, ha? Lumapit ulit sa akin ang malaking aso at tinulak na naman ako papunta sa bahay. Oo na, papasok na ako. Good night! Kagagaling ko lang mula sa vet clinic ng araw na yon. Pagod na pagod ako dahil sa may inoperahan akong isang pasyente. Pakyat na ako sa kwarto at bala ko na sanang matulog nang mapatingin ako sa labas at mapahinto nang makita ko na parating si Andrew. Sakay ito ni Snow, ang puti naming kabayo. Muli ko na naman naramdaman ang pamilyar na kaba na yon sa tuwing nakikita ko si Andrew. Busy ka? Nag-aanin na sila ng mga tanim na gulay. Magaganda mga bunga ng tinanim ko. Talaga? Sige, susunod na ako sa'yo. Sasakay ako dito sa cart. Hindi na. Dito ka na sumakay. Kaya nga sinundo kita Tayong dalawa? Diyan sa kabayo? Oo. Tara na. Kanina ka pa nila hinihintay doon. Sumama ko kay Andrew. Sumakay ako sa kabayo kasama niya. Alam ko na mali Sir Wilmore pero ang saya sa pakiramdam nang yumakap ako sa bewang niya. Doon ko lang naramdaman ang ganong klase ng saya. Kinakabahan ako pero sa kabila niyon ay panatag ang kalooban ko. Hindi ko alam na marunong kang sumakay sa kabayo. Hindi nga. Si Mang Glenn ang nagturo sa akin. Kaya hawak ka ng mabuti. Patatakbuhin ko si Snow. Napatili ako habang tumatawa nang bigla nitong patakbuhin ng mabilis si Snow. Napayakap ako ng mahigpit sa bewang niya. Sa isang iglap ay nawala ang nararamdaman kong pagod. Nakalimutan ko na may gumagalang aswang sa bayan namin. Nakalimutan ko na ikakasal na ako kay Eugene.
Sinalubong kami ng ngiti ng mga tauhan namin pagdating sa taniman. Unang bumaba si Andrew pagkatapos ay agad akong inalalayan sa pagbaba. Kumapit ito sa bewang ko, saka ako binuhat pababa. Napatingin ako sa mga mata niya. Nakatingin din siya sa akin at pareho kaming hindi halos kumukurap. Ma'am, Saka lang ako natauhan nang marinig ang boses ni Mang Glenn. Agad akong bumawi ng tingin at lumayo kay Andrew. Nilapitan ko ang mga naaning mga gulay. Wow! Ang gaganda naman ng mga talong at okra natin. Marami pa dun sa bando dun. Magaganda ang naging bunga ng mga kamatis natin. Pati na rin ang mga sibuyas at patatas. lahat dyan si Andrew ang nagtanim. Talagang magaling ang kamay dito sa pagtatanim, ma'am. Oo nga. Good job, Andrew. Salamat po. Matapos namin mag-ani ng mga tanim na gulay, ay sunod naming pinuntahan ang mga prutas. Pinanood ko si Andrew na umakyat sa puno ng mangga at kumuha ng isang bunga. Napasigaw pa ako dahil tumalon ito pababa mula sa itaas. Bakit ka tumalon? Ang baba lang naman eh. Hindi Ang taas kaya niyan. Baka napilayan ka. Okay lang ako. Masyado ka naman nag-aalala. Oh, eto. Tikman mo. Ay, sandali. Balatan ko lang. Humiram ito ng kutsilyo sa mga tauhan sa kabinalatan yon para sa akin. Nangasim ang mukha ko pagkakain ng mangga. Ang asim. Ang sarap. Kukuha ako ng mga gulay at prutas. Dadalhin ko sa'yo mamaya. Salamat, Andrew. Kate! Napalingon ako nang marinig ang boses ni Eugene. Doon ko palang napansin na naroon siya. Nakatayo sa gilid ng golf cart. Matagal din kaming hindi nagkita dahil kinailangan nitong pumunta sa Amerika para bisitahin ang lola nito. Eugene? Kailan ka pa dumating? Surprise! Kaninang umaga lang. Napilitan akong lumayo mula kay Andrew at nilapitan ko si Eugene. Nabigla ako nang halikan ako sa labi nito sa harap mismo ni Andrew pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. I miss you so much, babe. Ako rin. Kumusta ka na? Mabuti naman. Busy sa clinic at dito sa farm. Mukha nga eh. Halos hindi tayo nakakapag-usap dahil palagi kang naandito daw sa labas. By the way, bago pa siya rito? Oo nga pala. Eugene, si Andrew. Andrew, si Eugene ang fiancé ko. Siya ang bago kong tao dito sa farm. Nice to meet you, pare. Magandang araw po, sir. Babe, let's go. Mag-dinner tayo sa labas. Okay. Wala akong nagawa kung hindi ang sumama. Pagsakay ko sa cart ay nakita ko si Andrew na malungkot ang mukha habang nakasunod ng tingin sa amin. Katatapos lang namin kumain at hinihintay na lang ang bill. Habang naroon ay panay ang kwento ni Eugene sa mga ginawa nito habang nasa Amerika. Pero wala sa kanya ang atensyon ko kung hindi naiwan kay Andrew. Hindi mawala sa isip ko ang reaksyon ng mukha nito kanina nang maghiwalay kami at sumama ko kay Eugene. Babe, nakikinig ka ba? Ha? Sorry. Halipad lang talagang isip ko. Kanina pa kita napapansin na wala ka sa sarili mo. May nangyari ba? Oh, wala. Bilisin natin. Umuwi na tayo agad. Maaga pa, 8:00 lang ng gabi. Alam ko. Pero delikado mo yun mag-stay dito sa labas lalo sa gabi. Mula nang umalis ka,
Yung malaking aso na muntik tayong sigurin dun sa beach, it turns out na aswang pala yun. Aswang? Of all the people, babe, ikaw talaga ang naniniwala sa aswang? Hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero ilang tao nang namamatay dito sa lugar natin. May isang witness na nakita yung malaking itim na aso na pinatay yung isang biktima sa beach. Tumingin ka sa paligid mo. Nagmamadali lang umuwi yung mga tao, oh. Lahat kasi sila dito natatakot na. Ganon? Unbelievable. Maya-maya ay dumating na ang waiter at binalik ang credit card ni Eugene at resibo ng nakain nila. Halika na. Ihatid mo na ako agad tapos umuwi ka na. Mahirap na maabutan tayo ng aswang na yon. Walang nagawa si Eugene kung hindi ang ihatid ako. Habang nasa kotse, ay inusisa niya ako tungkol kay Andrew. Okay. Close kayo ni Andrew na yun. Medyo. Mabait kasi siya. Lahat halos ng tauhan sa asyenda kasundo niya. Babe, gusto ko lang ipalala sa'yo na ikakasal na tayo. Hindi pa gandang tingnan na masyado kang malapit sa kanya. Kaibigan ko lang si Andrew. Ano bang iniisip mo dyan? Wala naman. Nagpapaalala lang. Kung ang inaalala mo ay baka hindi matuloy ang kasal, huwag kang mag-alala. May isang salita ako at handa akong tuparin ang nakalagay sa kontrata. Yun lang ba talaga yun? Sa'yo? Na magpapakasal sa akin dahil sa kasunduan nyo ng daddy ko? Oo, dahil ganito naman talaga sa simula pa lang. Hindi na kumibo pa si Eugene. Alam ko na nasasaktan siya pero ayokong lukuhin ang sarili ko at paasahin siya. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay wala pa rin kaming kibuan. Bumaba pa ito ng sasakyan nang bumaba ako. Magpahinga ka na. Thank you for coming with me. You're welcome. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Ngayon lang ulit ako nakalabas ng ganon. I enjoyed it. Sige, uuwi na ako. Okay. Please mag-text ka sa akin kapag nakauwi ka na, okay? Huwag ka nang pumunta kung saan. Dumiretso ka na sa bahay niyo. Kapag nakikita ko na nag-aalala ka na nga dyan sa akin, gusto kong paniwalaan ang sarili ko. Na may gusto ko na sa akin. Eugene, gusto naman kita eh. I've always liked you. Sa ngayon, wala pa lang talaga ako dun sa inaasahan mo. Pero hindi ko naman sinasarado ang puso ko. Hindi ko naman sinasarado yung pinto. Isang araw alam ko darating din yon. Kaya, ipanatag mong loob mo, okay? Magpapakasal ako sa'yo. Napangiti ako nang yakapin ako ng baitbit ni Eugene. I'm happy to hear that from you. Anyway, I'll go ahead. Nang makali si Eugene ay pumasok na agad ako sa bahay. Pakyat na ako at kasasarado ko pa lang ng ilaw sa ibaba nang makita ko si Andrew na lumabas mula sa likod ng malaking puno. Dahil doon ay muli akong lumabas at nilapitan ito. Bakit nandito ka? Magro-ronda na ako sa buong farm eh. Kanina ka pa dyan? Oo. Hinihintay kita. Bakit? May problema ba? Nag-aalala lang ako sa iyo dahil madilim na pero nasa labas ka pa rin. Alam mo naman may gumagalang aswang ngayon. Okay lang naman ako. Hindi. Ang totoo, nag-aalala ako dahil may iba kang kasamang lalaki. Hindi iba si Eugene. Best friend ko siya. Kung hindi dahil sa pamilya niya, baka nawala na sa amin itong asyenda. Pasensya ka na. Alam ko na wala akong karapatan. Malayong agwat ang buhay natin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nagsiselos lang ako. Andrew,
Alam mo na ikakasal na ako. Oo. At wala naman akong planong pigilan yun. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita. Baka nabibigla ka lang eh. Ang mabuti pa, gawin mo lang gagawin mo pero mag-ingat ka ha. Mag-usap na lang tayo bukas. Pagtalikod ko ay bigla akong niyakap ni Andrew. Hindi umubra ang pagpapanggap ko na kalmado ako dahil halos sumabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Mahal kita, Kate. Huwag mong sabihin yan. Yun ang totoo. Alam ko pero hindi pwede. Kaya pakiusap. Huwag mo kong pahirapan ng ganito. Kahit masakit sa akin ay napilitan akong tanggalin ang mga braso niya at tumakbo papasok ng bahay. Napapansin ko na palagi kang overtime dito sa clinic mo. Dati naman palagi kang excited umuwi. Busy lang ako ate. Busy? Kanina pa ako dito. Iilan pa lang yung pasyente na dumarating. Wala lang. Busy o iniiwasan mo si Andrew? Bakit ko naman siya iiwasan? Ay kasi, na-fall ka na. Huwag mo subukang magsinungaling sa akin, Kate. Nakita ko kayo ng gabi na umuwi ka galing sa date niya ni Eugene. Nag-uusap kayo dun sa ilalim ng puno, tapos niyakap ka niya. It was nothing. Nothing ba talaga? Palagi ko nakikita si Andrew. Nandun sa tapat ng bahay kapag gabi at nakatingin sa bintana ng kwarto mo. Ikakasal na ako ate. Mali ang nararamdaman niya. Niya? O baka naman ibig mong sabihin, nararamdaman nyo. Mabait si Eugene. Ayaw ko siyang saktan. Ay nako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Anyway, dinaanan lang talaga kita dito para kumustahin. Dahil hindi na tayo halos nagkikita sa bahay. Duty ka dito sa umaga. Ako naman duty sa ospital sa gabi. Sige ate, ingat ka. Salamat sa pagbisita ha. Ikaw ang mag-ingat pag uwi mo. Huwag ka na magpagabi ha. At baka matsyempohan ka ng aswang na yon. Oo, may pasyente lang akong hinihintay. Ilang araw na ang nakalipas mula nang huli kong kausapin si Andrew. Sadya ko siyang iniwasan para mapigilan ko ang sarili ko na magkasala. Pero naging mahirap sa akin ang pag-iwas sa kanya. Araw-araw ay nakakatanggap ako ng mga bulaklak galing kay Andrew. Minsan ay siya pa ang nagdadala ng gatas, gulay at prutas galing sa farm pero sadya ko siyang hindi kinakausap. Samantala, matapos kong asikasuhin ang huling pasyente na naka-schedule, ay umuwi na rin ako. Nasa medyo masukal na akong parte ng daan papasok sa asyenda namin nang biglang may humarang na malaking aso na itim sa daraanan ko. Bigla akong napatapak sa preno kasabay ng paggapang ng takot sa aking katawan. Ang aswang, alam ko siya yon. Pumapatay ng tao dahil nanlilisik at mabagsik ang pulang mata nito. Umahon ang takot sa dibdib ko. Pinatras ko ang sakyan pero sumugod pa rin ito sa akin at binangga ang unahan ng kotse. Napasigaw ako. Binilisan ko ang pagpapatras pero sumugod pa rin siya sa akin hanggang sa itulak nito ang sakyan ko hanggang sa bumangga ako sa isang malaking puno. Napaiyak ako sa takot at sumampa ang asong aswang sarap at binangga ng paulit-ulit ang salamin sa unahan ng sasakyan. Tulungan niyo ako. Tulong. Lord, please save me. You saved me twice. Please save me again. Hanggang sa mabasag na nga nito ang front windshield at makagawa ng maliit na butas. Lalo akong natakot nang magawa nitong mailusot ang nguso doon habang pilit akong inaabot. Mabilis kong binaba ang backrest ng driver's seat at inabot ko ang mahabang payong sa backseat. Eksaktong naipasok na nito ang buong ulo sa loob ay nagawa kong isang galang ang mahabang payong sa bibig ng asong aswang bago pa ako makagat nito.
Diyos ko po, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko ng mga sandaling yon, Sir Wilmore. Pero nagawa kong labanan ang asong aswang. Kahit anong wasiwas nito sa ulo nito, ay hindi ko binibitiwan ang payong na hawak ko. Hanggang sa nagawa nitong masira ang mahabang payong at mabali nito yon sa gitna. Dali-dali kong inalis ang seatbelt ko at lumipat sa paksi. Lalo akong natakot nang magawa nitong maipasok ang kalahati ng katawan sa kotse at pilit akong inaabot. Hanggang sa may lalaking biglang sumampa sa unahan ng kotse at sinaksak ang asong aswang sa isa sa mga pa nito. Dahil doon ay biglang umatras ang asong aswang at bumaba ng kotse. Nang sumilip ang lalaking nagligtas sa akin, doon ko lang nakilala na ito ay walang iba kung hindi si Andrew. Kate? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka niya? Andrew? Hindi, ayos lang ako. Andrew, sa likod mo! Agad tumalong pababa ng kotse si Andrew at umatras matapos itong biglang talunin ng asong aswang. Nabuksan ko ang pinto ng kotse at akmang bababa pero bigla yon tinulak ulit pasarado ni Andrew. Diyan ka lang! Huwag kang bababa! Kung kanina ay natakot ako para sa sarili kong kaligtasan. Nang makita ko na harap-harapan na nilalabanan ni Andrew ang asong aswang, mas dobling takot ang nararamdaman ko para sa kaligtasan niya. Andrew, tama na yan! Pumasok ka na lang dito! Baka masaktan ka pa niya ulit, Andrew! Pero kahit anong pakiusap ko ay hindi siya nakinig sa akin. Nang sugurin ito ng asong aswang, ay nahawakan ni Andrew ang bibig ng aswang para pigilan ang paggagat nito sa kanya. Nakuha nitong muli ang itak at isinaksak ulit yon sa tagiliran ng aswang. Napalayo mula kay Andrew ang aswang kaya nakatayo na ito, pero bigla itong sumugod ulit. Nagawa nitong kalmutin si Andrew sa braso. Sabay tinabik ito ng aswang kaya humagis at tumama ang likod sa puno. Labis na takot at pag-alala ang naramdaman ko dahil sa nasaksihan ko, Sir Wilmore. Marahil siguro sa mga tama nito mula kay Andrew, ay tumatakbong umalis ang aswang papasok sa masukal na kahubatan. Dali-dali akong bumaba ng kotse at nilapitan ito. Andrew! Andrew! Diyos ko, may sugat ka! Andrew! Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Ayos lang ako. Ikaw ay may sugat dyan eh. Halika, tumayo ka dyan. Dadalhin kita sa ospital. Huwag sa ospital, please. Ikaw na lang ang kumamot sa akin. Gaya nung unang ginawa mo. Sige, halika na. Kumabit ka sa akin. Pagdating pa lang sa kubo ay agad kong kinuha ang first aid kit at ginamot ang sugat ni Andrew. Pinunasan ko ang dugo at tinugasan yon bago ko lagyan ng gamot. Napapadaing ito sa sakit at hapdi dahil sa gamot na nilalagay ko. Bakit ka sumugod ng ganun? Nababaliw ka na ba talaga, ha? Paano kung hindi lang ito nangyari sa'yo? Kung hindi ko ginawa yon, ikaw naman ang napahamak. Wala akong pakialam sa mangyayari sa akin. Basta masiguro ko lang naligtas ka. Wala kang pakialam? Paano kung mamatay ako sa pag-aalala, wala ka pa rin pakialam? Sa inis ko sa sinabi niya ay diniinan ko ang bulak na may alkohol sa mismong sugat niya. Anay naman, mapi. Hindi ako nakapagpigil at naiyak na lang ako. Naiyak ako sa tuwa dahil dumating siya para iligtas ako. Naiyak ako sa takot dahil nakita ko kung paano siya tumilapon. Isang tabig lang sa aswang dito. Natakot ako ng kung paano sa susunod ay may mangyari ng masama kay Andrew. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang naman ako. Akala ko kasi mamamatay na tayong dalawa kanina eh. Kung namatay man ako, masaya pa rin ako kasi naipagtanggol kita. Malalim ang tama niya.
Sigurado kung patay na yon. Sorry, Para saan? dahil umiwas ako sa'yo. Gabi-gabi akong lihim na naghihintay sa pag-uwi mo. Nag-aalala kasi ako sa'yo na baka matempuhan ka ng aswang. Sa tuwing umuwi ka, nakaabang na ako sa bungad pa lang ng daan, papasok dito sa asyenda. Lihim akong nakasunod sa'yo. Bakit ka ba kasi umiwas? Dahil ba sinabi ko na mahal kita? Oo, dahil hindi tama itong nararamdaman ko sa'yo. Ibig mong sabihin, mahal mo rin ako? Hindi ako nakasagot pero tumingin ako ng diretso sa mata ni Andrew. Hanggang sa bigla na lang akong nangahas at hinalikan siya sa labi. Oo, mahal din kita, pero ikakasal na ako. Hindi ako pwedeng umatras. Alam ko, hindi naman kita papipiliin eh. Hindi kita aagawin sa kanya. Mas makabubuti para sa'yo kapag si Eugene ang pinakasalan mo. Mas maibibigay niya sa'yo ang mas maayos at komportableng buhay. Masaya na ako na malaman na mahal mo rin ako. I'm sorry, Andrew. Okay lang yun. Pero sana, habang pwede pa, habang hindi pa kayo kinakasal, kahit sandali lang, pwede ba kitang hiramin sa kanya? Naiyak ako sa sinabi niya at yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Kung pwede nga na, kahit sandali lang, pero habang buhay, kung pwede lang ibigay ko sa yung sarili ko ng buo at hindi mo na ako kailangang hiramin. Magkaiba tayo ng mundo, Kate. Mas ligtas ka dito sa mundo mo. Mahal kita, Andrew. Mahal din kita. Nang si Andrew naman ang humalik sa akin ay hindi ko pinigilan ang sarili ko at tumugon sa halik niya. Matapos kong umamin kay Andrew sa tunay kong nararamdaman, wala naman nagbago sa pakikitungo namin sa isa't isa. Kapag nagkikita kami, ay kaswal lang na nag-uusap kahit na kaming dalawa lang ang kasama. Kung may nag-iba man yon, ay ang mas doble ang pag-iingat niya kapag kasama ko. Ngunit aaminin namin na may pagkakataon na patakas kaming naghahawak ng kamay. Isang araw sa farm ay muling napag-usapan ang mga biktima ng aswang. Nakarating na sa mga tauhan ko nang muli akong salakayin ng aswang. Mabuti gaw at dumating agad itong si Andrew. Paano lang kung wala siya rito? Kaya nga po Nabalitaan niyo po ba? May isang napatay na naman doon sa tabing dagat. Noong gabi salakayin kayo ng aswang na yon. Lalaki naman ang biktima. masyado na nga nagiging perwisyo ang aswang na yon. Pero nung gabing sinugod ako, nasugatan siya ni Andrew ng ilang beses. Malamang patay na yon. Medyo nangihina na siya nang umalis Siya na nga po. Iyang gabi na nagtahimik ang paligid at walang nababalita na may namamatay. Ang huli ay yung gabing yon. Pero itong mga huling araw ay marami na ang nagrereklamo sa mga barangay at pulis na namamatay ang mga alaga nilang hayop. Ang pinaghihinalaan nila ay aswang din daw ang gumagawa niyon. Mabuti kahawan, hindi na tayo piniperwisyo dito. Naalala ko ang isa pang malaking aso at mabait na aswang na nahuli niya noon na kumakain ng mga alaga nilang manok. Alam ko na siya ang may kagagawan yon, pero hindi ako kumibo. Bukod sa kanya ay walang nakakaalam ng tungkol dito, maliban kay Eugene na tila nakalimutan na rin. Ang mahalaga ay walang nasasaktan kahit isa sa atin dito. At ligtas din ang mga alaga natin. Minsan nga, pakiramdam ko parang may bantay tayo dito. Malay nyo naman ho. Sige na ho, Mang Glenn. Balikan tayo sa trabaho. Ay, sige po, ma'am. Ay, Andrew,
Samahan mo nga si ma'am na mag-ibot dito sa asyenda. Sige po. Sakay ng tig-isang kabayo ay masaya kaming umikot sa asyenda na parang solo namin ang mundo. Nagtatawanan kami at nagkakarera habang sakay kami ng kabayo. Nang mapagod ay huminto kami sa gitna ng mga kakahuyan na medyo liblib at dulong bahagi ng property namin. Sa gilid ay umaagos ang tubig na parte ng ilog na nasa labas ng asyenda. Bumaba kami at naupo ng magkatabi sa isang malaking bato. Hindi ako tumanggi nang hawakan nito ang kamay ko at hinalikan yon. Kapag nasiguro ko na wala na yung aswang at patay na, baka hindi na rin ako magtagal dito. Ano? Aalis ka? Wala naman talaga sa plano ko na magtagal dito. Kung hindi dahil sa aswang na yon, ay hindi ako mapapadpad dito sa farm mo. Ginusto ko naman natili dito para maprotektahan kita. Nakaramdam ako ng labis na lungkot. Isipin ko pa lang na hindi ko na makikita si Andrew ay parang sinasaksak na ako sa puso sa sakit. Paano ako? Nandiyan naman si Eugene. Siya ang mapapangasawa mo. Hindi na ba kita makikita? Hindi mo man ako makita. Tandaan mo, palagi mo pa rin ako mararamdaman. Nasa paligid mo at binabantayan ka. Palagi pa rin kitang dadalhan ng paborito mong bulaklak. Iyon ang magiging palatandaan mo na buhay pa ako. Tuluyan akong naiyak at sumakap sa kanya ng mahigpit. Gusto kitang piliin, Andrew. Gusto kong sumama na lang sa'yo. Huwag. Mahihirapan ka lang kapag sumama ka sa akin. Alam mo na mahal kita. Kaya nga napaparaya ako dahil alam ko ang mas ikabubuti mo. Tama na sa akin na maramdaman ko na mahal mo rin ako. Kung pwede lang, ikaw na lang ang pakasalan ko. Malay mo, kung totoo man na may reincarnation, sa susunod na buhay, pwede na tayo at hindi na magkaibang mundo natin. Bigla kami napatingala nang bumuhos ang malakas na ulan. Natawa kami nang wala sa oras at sumakay ulit sa kabayo, saka pinatakbo ito ng mabilis pabalik. Basang-basa kaming dalawa nang makarating sa kubo ni Andrew. Nagtatawanan pa kami nang makapasok sa loob. Hanggang sa huminto kami sa pagtawa at basta na lang hinalikan ang isa't isa. Nang araw na yon ay hindi ako nagdalawang isip at binigay ko ang aking sarili kay Andrew. Madilim na nang huminto ang malakas na ulan. Gaya ng nakagawian ni Andrew, hinatid niya ako hanggang sa bahay habang sakay kami ng nag-iisang kabayo. Pero palapit pa lang ako ay natanaw ko na ang sasakyan ni Eugene. Nasa labas ito kasama si Ate Adele at hindi maipinta ang mukha. Bigla itong natigilan nang makita ko. Nang makababa kaming dalawa ay siya namang paglapit ni Eugene na bakas ang galit sa mukha. Saan ka galing? Ha? Maliwanag pala na andito na ako ha. Hinanap kita pero sabi ng mga tauhan mo, magkasama daw kayo nitong lalaking ito. Saan kayo nagpunta? Eugene, ano bang kinagagalit mo? Inabutan kami ng ulan kaya sumilong kami. Nagsisinungaling ka. Niluluko mo ako. Pwede ba, Eugene? Kung nandito ka para mang-away, umalis ka na lang. Andrew, sige na. Bumalik ka na. Okay lang ako. Pero hindi nakinig si Andrew sa akin. Hindi ito umalis lalo na at mataas ang emosyon ni Eugene. Hindi. Kapag sigurado na ako na hindi ka niya sasaktan, Anong palagay mo sa akin? Ha? Ikaw, tauhan ka lang dito, hindi ba? Lumayo ka sa fiancé ko, pare. Eugene,
Tama na yan. Hindi ko nakakalimutan kung ano ako rito. Hindi mo kailang isampal sa mukha ko. Huwag na huwag ka nang makakalapit kay Kate. Lalayo ako kapag si Kate mismo ang nagpalaya sa akin. Aba, gago ka! Andrew, please. Sige na. Umalis ka na. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi niya ako sasaktan. Napilitang umalis si Andrew habang ako naman ay iniwan si Eugene sa labas. Pero agad itong sumunod sa akin. Sabihin mo nga sa akin, saan kayo pumunta ng lalaki yun? Sinabi na nila sa'yo, di ba? Ano bang gusto mong marinig? Umamin ka sa akin, Kate. Are you cheating on me? Are you in love with that man? Gusto mo ng totoo? Yes! Mahal ko siya! Pero alam naming pareho na hindi kami pwede. Kaya kung inaalala mo ang kasal, huwag kang mag-alala, tuloy pa rin yon. Susunod ako sa napag-usapan. Magpapakasal pa rin ako sa'yo. Hanggang doon na lang ba ang papel ko sa buhay mo? Nang dahil sa kontrata? Alam mo ang sagot ko dyan. Maniwala ka dahil pinigilan kong sarili ko na huwag mahulog sa kanya. Pero Eugene, hindi ko hawak ang damdamin ko. I'm sorry. Bukas na darating ang wedding invitation natin. Pagkatapos, ay fitting ng wedding gown mo. Susunduin kita bukas ng gabi. Dad and Mom wants to meet us for dinner. Alam kong mali, Sir Wilmore. Alam ko na nasaktan ko si Eugene. Kahit ako, ay hindi ko inaasahan na makilala ko si Andrew at mamahalin ko siya. Mabigat ang damdamin ko nang gumising ng umaga na yon. Kung gaano ako kasaya kahapon habang kasama si Andrew. Naging mabigat naman ang nararamdaman ko bago ako matulog. Sabagay, kasalanan ko rin. Nasaktan ko si Eugene. Kahit nasabihin ko na hindi ko siya mahal. Engaged pa rin kami. Hindi ko man siya mahal ay may relasyon pa rin ako sa kanya. Pero aminin ko, hindi ako halos nakatulog dahil sa pag-iisip ko kay Andrew. Kaya huminga ako ng malalim at bumangon para simulan ang araw ko. Matapos kong maligo at makapagbihis para maghanda sa pagpunta sa vet clinic ko, ay bumaba na ako para mag-almusal. Oh, kumusta ka na? Ewan, ikaw naman. Masyado mong tinuto yung biro ko. Na-inlove ka nga talaga sa kanya. Mabait si Andrew, ate. Wala nang dumating siya rito, palagi niya akong inaalagaan. Palagi niyang sinisiguro na safe ako. Anong plano mo? Itutuloy mo bang kasal? Kailangan kong sundin yung napagkasunduan. Mas magiging mahirap para sa'yo kapag tinuloy mo. I'll be fine, ate. Ma'am! Ma'am Kate! Naputol ang pag-uusap naming dalawa ni ate nang humahangos na dumating si Mang Glenn. Halata sa mukha nito na natataranta ito at nag-aalala kaya napatayo ako. Mang Glenn? Anong nangyayari? May mga tao ho sa labas. Mga pulis at tinahanap si Andrew. Ano? Bakit daw po? May nakakita daw kay Andrew kagabi. Sinasabi nila na siya ang aswang. Ano ho? Anong kalokohan ang pinagsasabi nila? May nakakita daw kay Andrew na nagpalit Andrew mula sa pagiging malaking itim na aso tapos naging tao. Bago magpalit ang Andrew daw ay nakita nila na kinakain ng mga alagang manok nila. Tapos ayun, nagpalit ang Andrew bilang tao. Nagkataon na nakilala siya ng isa sa mga tauhan dito. Kaya agad na nagsumbong sa mga pulis. Ngayon, hinahanap siya at huhulihin daw. Ate Adele, ikaw na munang bahalang humarap sa kanila. Pupuntahan ko si Andrew. Sige, ako nang bahala sa kanila. Nagmamadali akong lumabas at tumakbo papunta sa pinaparadahan ng cart. Pagkatapos ay agad ko yung pinatakbo ng mabilis. Hinanap ko si Andrew pero walang makapagsabi sa akin kung nasaan ito. Nang puntahan ko siya sa kubo ay wala ito doon.
hanggang sa maalala ko ang lugar na pinupunta namin sa pinakadulo ng hasyenda. Madali akong sumakay kay Snow at pinatakbo ko siya ng mabilis. Makalipas ang ilang sandali, nakumpirma ko ang hinala ko nang matagpuan ko siya doon. Nakaupo sa bato kung saan kami pumwesto kahapon. Andrew? Anong ginagawa mo rito? Mabilis akong bumaba kay Snow at tumakbo palapit sa kanya. May naghahanap sa mga pulis at mga tao sa bayan. Pinagbibintangan kanilang ikaw daw ang aswang. Sabi may nakakita daw na nagpalit ka ng anyo. Magtago ka, bilisan mo. Huwag ka munang babalik sa farm hanggat maliwanag pa. Kate, naniniwala ka ba sa kanila? Ano bang sinasabi mo dyan? Natural hindi. Hindi ka aswang, okay? Bilisan mo na, kumilos ka na. Umalis ka na muna at magtago ka. Huwag ka magpapahuli sa kanya dahil baka pahirapan ka lang ng mga pulis o kaya saktan ka ng mga taong bayan. Pero paano kung totoong sinasabi nila? Paano kung aswang ako? Mamahalin mo pa rin ba ako? Gaya ng pagmamahal mo sa akin ngayon? Ay, Andrew, ano bang point at tinatanong mo sa akin to? O sige, para matahimik ka. Oo ang sagot ko. Dahil mabuti ka. Kung totoong aswang ka, alam ko na hindi ka mananakit ng tao. Dahil kung masama ka, sa una pa lang dapat pinatay mo na ako. Napangiti ito sa katumayo at bumba mula sa bato. Pagkatapos ay hinalikan ako ng mariin sa labi. Babalikan kita palagi kapag kagat ng dilim. Palagi lang ako nakabantay sa'yo. Kahit saan. Sa lahat ng oras. Kahit anong mangyari. Oh, para sa'yo. Kapag may nakita ka ng ganitong bulaklak sa paligid mo, ibig sabihin, nasa paligid mo lang ako. Sige. Mag-ingat ka ha. Hihintayin kita. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Sana'y walang magbago sa damdamin mo para sa akin. Mahal na mahal din kita, Andrew. Wala akong nagawa ng sandaling yun kung hindi ang sundan ng tingin si Andrew habang tumatakbo ito palayo papasok sa masukal na kagubatan. Pakiramdam ko ay dinala nito ang puso ko sa pag-alis niya. Nang makabalik ako ay agad kong binalik si Snow sa kwadra niya. Saka ako bumalik sa bahay. Nabutan ko si Ate Adele. Napabalik na mula sa main gate ng asyenda kasunod ang mga pulis. Pasimple lang akong tumango habang sinamahan nito ang mga pulis na ikutin para hanapin si Andrew. Lumipas ang ilang gabi, inakala ko na noong araw din na yon na umalis si Andrew ay babalik din ito kinagabihan. Pero mula noon ay hindi na ito nagpakita pa sa akin. Hindi ako makatulog ng maayos sa pag-aalala. Gabi-gabi ay naghihintay ako sa pagbalik ni Andrew, pero ang tanging naabutan ko lang kinaumagahan ay isang piraso ng daisy. Ibig sabihin ay nasa paligid ko lang siya, pero hindi ko maiwasang magtampo dahil hindi ito nagpapakita sa akin. Babe, are you listening? Doon ako napakurap at bumalik ang atensyon ko kay Eugene. Naroon niya pala ito at sabay namin kumakain ng dinner ng ate ko. Sorry, ano nga ulit ang sinasabi mo? Wala ka na naman sa sarili mo. Nagkatinginan kami ng ate ko. Palihim lang itong bumuntong hininga at umiling. Sorry, pagod lang ako. Ano yung sinasabi mo? Ang sabi ko, mabuti na lang at wala dito si Andrew. Munti ka pang mapahamak. Aswang naman pala. Kaya kita pinagbawalan noon na makipaglapit sa kanya dahil alam ko na delikatong tao siya. Oh, please.
Ayaw mong makipagkita ako sa kanya kasi nagsiselos ka. Kasama na rin yun. Gaya ng sabi ko, wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako aagawin ni Andrew sa'yo. Tuloy ang kasal natin. Kung pwede ko lang madali lang kasal eh. Maya-maya ay dumating ang kasambahay at sinabing may lalaki daw na nasa gate at naghahanap kay Andrew at nagpakilala na pinsan nito na nagkangalang Brando. Kaya agad akong tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon habang tumatakbo ako papunta sa gate. Baka sakali na may balita na ito tungkol kay Andrew. Pagdating ko sa gate ay naabutan ko ang isang lalaki na nasa tansya ko ay mas matangkad kaysa kay Andrew. Mas maskulado din ang katawan nito pero magkamukha ang magpinsan. Good evening. Halika, pasok ka. Magandang gabi din po, ma'am. Ako po si Brando. Hi, nice to meet you. Kate ang pangalan ko. Pinsan ka raw ni Andrew? May balita ka na ba tungkol sa kanya? Iyan nga ho, sadya ko rito. Itatanong ko sana kung nandito pa siya. May nakapagsabi po kasi sa akin na dito raw nagtatrabaho ang pinsan ko. Oo, tama ka. Pero, umalis na siya. Hindi ko alam na sumunod pala sa akin si Eugene. Hinawakan niya ako sa kamay at nilayo ito. Huwag kang lumapit dyan. Magpinsan sila, di ba? Baka mamaya aswang din yan. Tumahimik ka nga. Nakakahiya naman sa tao. Para lang sure. Nabalitaan ko nga po. Narinig ko ang usapan sa bayan na aswang daw si Andrew. Pasensya ka na, Brando. Hindi ko alam kung bakit at saan galing ang balitang yon. Baka mamaya kasi napagkamalan lang si Andrew dahil kamukha niya yung aswang. Pero totoo nga na may aswang dito. Ilang beses na akong muntik mapatay pero palaging swerte at nakakaligtas. Itong huli, si Andrew ang nagligtas sa akin. Ganon po ba? Oo. Sorry kung wala akong may babalita na maganda sa'yo. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin siya bumabalik eh. Actually, hinihintay ko rin siya. Ganon ba? Ang totoo po niyan, naparito ako para talaga siguraduhin na nakalis na siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na dapat nakialam nung una. Kung sana lang ay hinayaan mo siyang mamatay. Pero kinamot mo pa siya at pinatuloy rito. Ang mga kagaya niya na hindi sumusunod sa tradisyon ng lahi namin ay walang silbi sa mundo na ito at dapat tinapas lang. Sandali lang. Hindi kita naintindihan. Ganun lang ang gulat namin ni Eugene nang bigla itong magpalitang anyo bilang isang malaking asong itim. Ito ang aswang na siyang sumugod sa kanila ni Eugene doon sa beach at ilang beses na nagtangka sa buhay ko. Hindi ako pwedeng magkamali dahil tandang-tanda ko ang pulang mga mata nito. Tinago ako ni Eugene sa likod nito habang dahan-dahan kaming umaatras. Huwag kang tatakbo. Lalo tayong habulin yan. Anong gagawin natin? Shut ka. Hindi pumisok din kayo. Nasa loob yun ng kwarto ni Dad. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang dumating si Andrew. Galing ito sa likod bahay. Hinarang nito ang sarili sa amin. Doon ako pumiglas mula sa pagkakahawak ni Eugene. Andrew, wag! Pakiusap! Huwag mo siyang kalabanin, baka mapahama ka! Eugene! Ipasok mo na si Kate sa loob. Halika na, Kate. Baka madamay ka pa eh. Hindi, sandali lang! Andrew! Please, huwag mo na gawin to, baka masaktan ka niya! Please, Kate. Iligtas mo lang ang sarili mo. Andrew, wag! Natulala ako nang biglang naging itim at malaking aso si Andrew. Doon ko lang na-realize na ang asong unang nagligtas sa amin ni Eugene noon sa beach. At ang asong nagligtas na naman sa akin noong ikalawang beses doon sa loob ng farm
ay si Andrew. Tinalo ni Andrew si Brando at gumulong ang dalawa papunta sa gitna ng damuhan. Tinulak ko si Eugene nang pilit niya akong hinihila papasok ng bahay. Nawala ang takot ko sa aswang. Nawala rin ang takot ko para sa sarili kong kaligtasan. Mas natakot ako at nag-alala ako para kay Andrew at sa maaring mangyari sa kanya. Sinundan ko sila nang tumakbo ang dalawa papasok ng asyenda. Andrew! Tama na yan! Pero hindi nakinig sa akin si Andrew. Patuloy niyang nilabanan si Brando. Doble ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing naririnig ko siyang umiiyak sa bawat kagat na natatamo niya mula sa kalaban nito. Nang akma kong sugurin ni Brando, agad tumalon si Andrew sa harapan ko. Parang muli akong protektahan pagkatapos ay galit na galit itong tumahol at umangil. Tama na, Andrew! Baka kung mapano ka pa eh. Ayoko may mayaring masama sa'yo na dahil sa akin. Mas hindi ko kakayanin yun! Andrew! Matapos siyang tumahol sa akin at marahan akong tinulak nito gamit ang uso nito sa kamuling hinarang ang katawan sa akin. Nang muling sumugod si Brando ay sinalubong ito ni Andrew at nakagat ito ang pinsan sa lieg. Napahiga ito sa lupa pero agad nakamawi. Sa pagkakataon na yon ay nakagat na naman ito si Andrew. Hindi ko na kaya na manood na lang. Hindi ako papayag na walang gawin para iligtas ito. Ilang beses nang muntik isakripisyo ni Andrew ang buhay niya para sa akin. Kaya naman mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay at nagmamadali na kinuha ko ang shotgun ng daddy ko. At isang kumot pang balamal. Palabas na ako nang harangin ako ni Eugene. Hindi ka babalik doon. Pabayaan mo sila. Hindi ako pwedeng maupo na lang dito at hayaan na lang na mamatay si Andrew. Mga aswang lang yun. Walang kaso kahit magpatayan pa sila dyan. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya at sinampal ko ng malakas si Eugene. Baka nakakalimutan mo. Niligtas ni Andrew ang buhay mo. Siya ang malaking asong itim na nagligtas sa atin nun sa beach. Kung natatakot ka, dumito ka. Pero wag na wag mo akong pipigilan. Tinabi ko si Eugene at muli akong tumakbo pabalik ng bahay. Napaiyak ako nang makitang nakahiga na si Andrew sa lupa. Marami na itong tama at nanghihina na, habang si Brando ay mukhang bumabelo ulit para muling atakihin ito. Kaya bago pa man ito tuluyang mapatay si Andrew, agad kong inasinta si Brando. Eksaktong paglundag nito ay siyang pagpapaputo ko ng baril. Isa, dalawa, hanggang sa bumagsak si Brando at hindi na gumalaw pa. Dali-dali akong tumakbo papalapit kay Andrew at nilapitan ito. Andrew, naririnig mo ba ako? Kaya rin mong tumayo, gagamutin kita. Maya-maya ay dumating si Mang Glenn. Nagmamadali at halata sa mukha ang pag-aalala. Ma'am, nakita ko lahat ang nangyari at nariyan ulit ang mga tao at mga pulis. Nakarating sa kanila ang nangyaring gulo dito at si Sir Eugene mismo ang nagpapasok sa kanila. Punta na sila rito. Mang Glenn, tulungan niyo ako. Itago niyo si Andrew sa kubo. Siguraduhin niyong hindi kayo makikita doon. Huwag ko kayong matakot. Mabait po si Andrew. Sige po, ma'am. Andrew, halika na. Tumayo ka na riyan. Nang makalis ang dalawa, ay sakto namang dumating ang mga pulis kasama ang ibang residente ng bayan namin. Ma'am, may nakapagbigay sa amin ng tip na narito raw ulit si Ando, ang tauhan ninyo. I-surrender ninyo na siya sa amin para ho matahimik na ang mga residente rito. Matatahimik na ho tayo dahil wala nang aswang. Sinubukan niyo akong patayin kanina kaya nabaril ko siya ng 2 beses. Patay na ho siya. Wala na ho si Andrew. Sigurado ho kayo? Maya-maya ay bumalik din agad si Mang Glenn. Nakita ko rin mismo kung paano siya binaril ni ma'am. Si Andrew nga yan. Hindi ako magkakamali dahil
Nakasama ko yan dito sa farm. At minsan ko nang nakita na nagpalit anyo siya bilang aswa. Kaya siya nga yan. Nagkatinginan kami ni Mang Glenn. Alam ko na sinakyan niya lang ang sinabi ko. Hindi ko maaaring sabihin sa mga pulis na buhay ang totoong Andrew dahil baka pati ito ay saktan at patayin ng mga ito. Sige po. Maraming salamat sa tulong ninyo. Ngayon ay mapapanatag na ang mga tao lalo na sa gabi. Nasaan yung katawan ng aswang? Tinuro ko ang wala ng buhay na katawan ni Brando na hindi na bumalik sa dating anyo nito na tao. Dahil walang may alam na dalawa ang aswang doon sa bayan namin at ako lang ang may alam ng pagkakaiba ni Brando at Andrew, kaya madali nila akong pinaniwalaan. Doon mismo sa loob ng asyenda sinunog ang katawan ni Brando. Nang makita ng mga tao na nagliliyab na ang katawan nito, ay saka pa lamang sila umalis. Samantala, nagmamadali akong pumunta kay Andrew. Mang Glenn, pakitawag ko si ate at sabihin niyo, kailangan magamot namin si Andrew. Opo, ma'am. Nakita mismo ng mga mata ko kung paano bumalik sa dating anyo si Andrew bilang tao. Agad kong kinuha ang kumot at tinakip yun sa hubad niyang katawan. Hinang-hina ito at puro dugo ang katawan dahil sa mga natamo nitong sugat. Maya-maya ay dumilat ito. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ilang beses mo na akong niligtas. Kahit sa ganitong paraan, makaganti man lang ako sa kabutihan mo. I'm sorry kung nagpanggap ako, Kate. Totoo ang sinabi ng mga tao. Isa akong aswang. Pero hindi ako gaya ni Brando na kumakain at nananakit ng mga tao. Mga hayop lang ang kinakain ko. At kahit kailan ay hindi ako nanakit ng kahit na sinong tao. Purong tao ang nanay ko. At ang tatay ko naman ay aswang. Gaya ko, ay hindi rin siya kumakain ng mga tao. Nang mapangasawa niyang nanay ko, tumakas siya mula sa angka namin sa Capiz at namuhay na parang tao kasamang nanay ko. Galit sa amin ng tatay ko ang buong angka namin at gusto nila kaming patayin dahil ayaw namin sumunod sa tradisyon na kumain ng tao. Yon ang dahilan. Kaya ako hinahabol ni Brando. Ako ang kumakain noon ng mga alaga nating hayop dito sa farm. Pasensya na sa mga nagawa ko, Kate. May mga pagkakataon kasi na kailangan kong kumain ng buhay na laman loob ng hayop para bumalik ang lakas ko. Okay lang yun. Naiintindihan ko. Ito ang dahilan. Kaya sinasabi ko sa iyo na hindi tayo parehong ng mundo. Na kahit gusto kitang makasama habang buhay at bumuo ng pamilya kasama mo, ay hindi pwede. Ayoko magaya ka sa nanay ko na buong buhay tumatakbo at nagtatago kasama ni tatay. Pag gusto ko maging maayos ang buhay mo at tahimik. Dito komportable ka. Mahal na mahal kita, Andrew. Mahal na mahal din kita, Kate. Huwag ka na ulit umalis, please. Huwag mo na akong iwan ulit. Hindi pwede. Mapapahama ka kapag hindi ako umalis. Narinig ko. Sinabi mo sa mga tao na patay na ako. Kaya kailangan na manatili na akong patay sa paningin nila. Aalis ka ulit? Hindi mo lang ako makikita. Pero gaya ng sinabi ko sa iyo noon, palagi lang ako nakabantay sa iyo. Ipaparamdam ko sa iyo na nasa paligid lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Umiyak ako nang yumakap kay Andrew. Isipin pa lang na hindi ko na siya makikita ay parang mamamatay na ako sa lungkot. Maya-maya ay dumating na
ang ate Adele ko kasama si Eugene. Magkatulong kami ni ate na ginamot ang mga sugat ni Andrew hanggang sa matapos kami at tuluyang nakatulog si Andrew dahil sa pagod. Halika na, Kate. Bumalik na tayo. Hindi ako aalis dito. Kailangan ko siyang bantayan. Kate, ano ba? Mas pipiliin mo pa ba yan? Konting oras na lang ang meron kami. Huwag mo namang ipagkait sa amin yon. Sa ginawa mo ito, hindi mo pa naisip na nasasaktan ako? Pinagmumukha mo sa akin na talagang mas mahal mo ang aswang na yan. I'm sorry, Eugene. I'm so sorry. Eugene, mas mabuti pang pabayaan na lang muna natin sila. Kate, una na ako sa bahay. Kung may problema, tawagan mo lang ako, okay? Thank you, ate. Mag-usap pa tayo bukas. Kahit na ayaw nito ay walang nagawa si Eugene kung hindi ang umalis at iwan ako kay Andrew. Nang maiwan kami sa kubo ay humiga ako sa tabi niya. Umunan siya sa braso ko at niyakap siya ng mahigpit. Andrew? Hmm? Kung sakaling hindi ka aswang at normal kang tao, liligawan mo pa rin ako kahit akong boss mo? Oo naman. Aagawin kita kay Eugene. Pagkatapos, itatanan kita at magpapakasal tayo. Tsaka tayo babalik dito at bubuo ng pamilya. Ilang anak ang gusto mo? Mga 3 o 4. Tapos, lahat sila kamukha natin. Kapag malaki na sila, yung isa magiging doktor, yung isa naman vet gaya ko. Tapos yung isa architect, tapos yung bunso engineer. Tapos tayong 2, magkasamang tatanda dito sa bukid. Tapos sabay tayong mawawala sa mundo. I love you so much, Andrew. Mahal na mahal din kita, Kate. Nang tumingin at pumiti kami sa bawat isa ay pareho kami lumuluha. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako na buong puso kong tinanggap. Nang magising ako kinabukasan Sir Wilmore ay wala na si Andrew. Wala siyang iniwan na sulat. Ang tangi niya lang iniwan sa akin ay isang piraso ng kulay pula na Daisy Gebra. Tumakbo ako at hinanap ko siya sa buong asyenda. Nilibot ko pa ang buong bayan pero hindi ko na nakita si Andrew. Hindi ko akalain na ang gabing magkasama kami ay ang huling beses ko na pala siyang makikita. Naghintay ako ng pagbabalik ni Andrew. Pero kahit anino nito ay hindi na nagpakita pa. Samantala, natuloy ang kasal namin ni Eugene. Sa huli ay ito mismo ang umatras at pinalaya ko. Hindi naman nawala sa amin ang asyenda kahit na hindi natuloy ang kasal. Sa halip ay nagkasundo ang pamilya namin na babayaran na lang sa mga ito ang pinangtubos noon sa asyenda. Nabalitaan ko na lang na pumunta na ng Amerika si Eugene at doon na nanirahan. Nang tumagal ay nakapag-asawa din ako. Nakakilala ako ng lalaking minahal ko at minahal rin ako, kung saan biniyayaan kami ng 4 na anak at Andrew ang pinangalan ko sa aking panganay na lalaki. Bukod kay Eugene, Ate Adele at Mang Glenn, wala nang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Andrew. Nananatili itong lihim namin hanggang sa mga sandaling ito. Kahit ang asawa ko ay hindi alam ang tungkol sa kanya. Lumipas ang mga taon, hindi ko man nakikita si Andrew ay tinupad nito ang pangako sa akin. Pinaramdam niya sa akin na nasa paligid lang siya at binabantayan ako. 1 beses kada 1 buwan, sa eksaktong petsa na nagkakilala kami, palagi akong may nakikita na 1 piraso ng Daisy Gerbera sa tapat ng pinto ng bahay. May mga pagkakataon na nararamdaman ko ang presensya niya,
na nakasunod sa akin. Ang mga picture namin na magkasama ay lihim kong itinatago sa kubo na naging saksi sa lihim namin na pagmamahalan. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga panahon na masaya kaming magkasama. Sadyang pinagtagpo lang kami ng panahon, pero hindi tinadhana. Siguro sa susunod na buhay, kung totoo man ang reincarnation, baka sakaling pareho na namin matagpuan ang bawat isa bilang mga normal na tao at malayang mamahalin ang isa't isa. Alam ko na mahirap paniwalaan ang kwento ko, Sir Wilmore, pero talagang may mga nangyayari sa buhay natin na mahirap ipaliwanag. Sa kabila ng pagkatao ni Andrew, hindi ko pinagsisihan na minahal ko siya. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. More power sa inyong programa. Sana ay mas marami pa kayong mapasaya sa mga kwentong kababalagan ninyo. Hanggang sa muli at maraming salamat po. Nagmamahal, Mary Kate.